Last time, tinalakay natin ang angel numbers 817, 144 at 711. At para sa inyo na hindi nakapanood nito last time at may relevance din sa inyo ang numbers na ito, makikita nyo sa ibaba ng description box ang link ng part 1. So, magpatuloy na po tayo sa ating angel numbers part 2. Ito ay ang 929 at 404. Kapag naliligaw ka, hindi ibig sabihin nun ay wala ka ng patutunguhan. Mga ka-MB, may mga panahon ba sa buhay mo na parang wala nang nangyayari? Ginagawa mo ng lahat, pero parang hindi ka umuusad. May mga pangarap na tila unti-unti nang nawawala. May mga taong unti-unti ring lumalayo. At minsan, ikaw mismo, hindi mo nakilala ang sarili mo. Sa ganitong mga pagkakataon, may ilan na paulit-ulit nakakakita ng mga numerong tulad ng 929 at 404. Nagkataon lang ba? Marahil. Ngunit paano kung gamitin natin ang mga numerong ito bilang paalala na kahit sa gitna ng pagkalito, may mga aral na naghihintay na matuklasan. Ngunit paalala lang mga ka-MB, ang mga kahulugang ibabahagi natin ay hindi para hulaan ang hinaharap o palitan ang ating sariling pagpapasya. Gamitin natin ang mga numerong ito bilang paalala lang upang magnilay, mas makilala ang ating sarili at maging inspirasyon sa ating personal na paglalakbay. Tara, alamin na natin ito. Sa ating mundo, ang lahat ng buhay ay patuloy lang sa paglalakbay. Iba't ibang karanasan man ang ating tinatahak, may hatid na aral sa ating tumatatak. Nagpapalago at nagpapaunlad ng ating spiritualidad. Tayo na't gumising sa kawalan. Tuklasin ang mahiwagang buwan. Angel number 929. May mga bagay na kailangang matapos para may mas magandang magsimula. Kapag paulit-ulit mong nakikita ang 929, isa ito sa mga numerong konektado sa ending. Pero huwag kang matakot sa salitang yon. Hindi lahat ng pagtatapos ay kabiguan. May mga pagtatapos na siyang nagsisilbing pintuan para sa panibagong simula. Halimbawa, naalala mo ba ang una mong trabaho? Akala mo nun, dun ka na habang buhay. Pero dumating ang araw na kailangan mong umalis. Masakit, nakakatakot. Pero pagkalipas ng ilang taon, na-realize mo kung hindi ka umalis, hindi mo rin makikilala ang mas magandang version ng sarili mo. Ganito ang buhay. May mga tao ring dumadaan na hindi habang buhay mananatili. Hindi dahil hindi ka mahal, kundi dahil natapos na ang papel nila sa kwento mo. Ang kalikasan ang pinakamagandang guro. Tingnan mo ang mga puno. Kapag taglagas o tagtuyot, hindi sila kumakapit sa tuyong dahon. Hinahayaan nilang mahulog. Dahil alam nila may bagong dahon na tutubo. Kung ang kalikasan ay marunong bumitaw, baka panahon na rin para tayo ay matutong bumitaw sa mga bagay na hindi na nagbibigay buhay sa atin. Reflection. Ano ang matagal mo nang kinakapitan na dapat mo nang pakawalan? Galit ba? Takot? Isang relasyon? O isang pangarap na hindi na talaga para sa'yo? Angel number 404.
Kapag pakiramdam mong nawawala ka, marahil ito ang isa sa pinaka-misunderstood na angel numbers. Kapag nakita ang 404, ang unang naiisip ng iba ay may mali. Pero paano kung ang tunay nitong mensahe ay huminto ka muna? Hindi lahat ng pagbagal ay pag-atras. May mga pagkakataon na kailangan muna nating tumigil para makita ang direksyon. Isang maliit na kwento. Isipin mo, nasa gitna ka ng kagubatan. Nagmamadali kang makalabas. Habang mabilis kang tumatakbo, lalo kang naliligaw. Hanggang sa isang matandang mangangahoy ang nagsabi, "Huwag kang tumakbo. Umakyat ka sa mataas na bato." At nang umakyat siya, doon niya nakita ang tamang daan. Ganon din tayo. Kapag magulo ang isip, mas kailangan natin ng katahimikan, hindi ng pagmamadali. Ang mensahe ng 404, baka hindi ka nawawala. Baka nire-realign ka lang ng buhay. May mga plano kasi tayo na hindi pala yon ang pinakamainam para sa atin. At minsan, kapag hindi natuloy ang gusto natin, doon nagsisimulang dumating ang mas nararapat. Reflection. Ano ang ipinagpipilitan mo ngayon na baka hindi na talaga para sa'yo? At ano kaya ang bagong pintuan na hindi mo lang napapansin? Ang dalawang numero na ito, napansin ba nyo? Magkaiba ang 929 at 404. Pero iisa ang sinasabi nila. Hindi kailangang matakot sa pagbabago. Hindi kailangang madaliin ang lahat. Hindi kailangang alam mo agad ang buong plano ng buhay. Minsan, ang kailangan lang ay ang susunod na hakbang. Isa lang. Ang pinakamahalagang mensahe. At dito ko gustong mag-iwan ng isang simpleng paalala. Hindi mahalaga kung naniniwala ka sa angel numbers. Hindi rin mahalaga kung iniisip mong coincidence lamang ang lahat. Ang mas mahalaga, kapag may isang bagay na paulit-ulit mong napapansin, gamitin mo itong pagkakataon upang tanungin ang sarili mo, kumusta na ba talaga ako? Kailan pa huling naging tahimik ang isip ko? Masaya pa ba ako sa landas na tinatahak ko? Masaya pa ba ako sa ginagawa ko? Dahil minsan, ang sagot na matagal na nating hinahanap, nasa loob na pala natin. Tahimik lamang itong naghihintay na ating pakinggan. Marahil, hindi ipinapakita ng universe ang mga numerong ito upang hulaan ang ating kinabukasan. Marahil, ipinapakita sila upang ipaalala na hindi tayo nag-iisa sa ating paglalakbay. Na sa bawat pagtatapos, may panibagong simula. Sa bawat pagkaligaw, may bagong direksyong naghihintay. At sa bawat araw, may pagkakataon tayong piliing maging mas mabuting tao kaysa kahapon. Kung nagustuhan nyo ang episode na ito, ibahagi nyo ito sa isang taong sa tingin nyo ay nangangailangan ng paalala ngayong araw. Hanggang sa muli mga ka-MB, patuloy tayong makinig, hindi lamang sa mga numerong ating nakikita, kundi higit sa lahat sa karunungang nananahan sa ating puso. So, yun na lamang po muna. Peace, love, and light. Thanks for watching.